Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang first reading natin at Gospel, nagpapaalala sa atin ng magandang bagay. Una, na ang Diyos nakikita ang ating mabuting hangarin. God sees the intentions of our hearts. There is no perfect decision. Why? Because sometimes we have wrong choices. But our decision becomes noble when we have a good intention. Sa first reading, narinig po natin, yung mga apostol, pinagbabawalan mag-preach. Bakit? Kasi akala nila huwad, pero merong isang pinuno nagsabi, huwag natin silang harangan. Kasi kung huwad ang kanilang pagtuturo, hindi magtatagal, sila ay mamamatay tulad ng ginawa sa mga nauna. Our intention is good and it will remain. Now, we need the grace of God to internalize and to materialize our plan. Minsan maganda yung intention natin, hindi lang natin alam kung paano natin pangangatawanan. Di ba? Nahihiya tayo, nawawalan ng lakas, natitigilan, walang kumpiyansa. Kaya nga di ba, sa examination, bakit may mga nababagsak? Kasi kinakabahan. Sa pagmamadali nila, hindi na napapansin, merong instruction. Hindi nabasa yung instruction, kaya kahit tama yung sagot nila, mali yung kanilang ginawa ng pagsagot, bagsak sila. Di ba? When we have a good intention, we need the grace of God to purify it and that we may have the best choice. At kapag makapili man tayo, whatever decision we may have, hindi natin magsisisihan kung alam natin na maganda yung ating intention. Halimbawa, sa pag-aasawa, nung nililigawan mo, ang ganda, ang bait, no? Magalang, mapagmahal. Nung mapangasawa mo, ang taray-taray pala. Magsisisi ka ba? Isasauli mo sa magulang niya? Hindi. Bakit? For better, for worse. And that is the worst. Isasauli mo? Hindi. Nung nililigawan ka, hangang-hanga ka, sabi mo, alas 5:30, alas 3 pa lang, nasa labas na ng bahay nyo, nag-aantay. Di na nga umuwi, di na natulog. Para sunduin ka. Diba? Magalang, maalalahanin. Nung na-broken heart ka, siya yung nagko-comfort sa'yo. Nung mapangasawa mo, napakabatugan pala. Sasauli mo? Hindi. Because our intention was good. And that intention will bring us to a greater miracle. And that is what also had happened to the gospel today. That little boy who brought his baon to the disciple brought a great miracle. His intention was good. Pero alam niyang hindi naman magkakasya. 5 isda, no? Ilang pirasong isda, 5 tinapay. Hindi kasya. But it made a great miracle to transform other also to have a good intention. And what is that? Sharing. Kaya minsan, di ba, yung iba nahihiya mag-share. Pero pag may nagsimula na, sunod-sunod na. Ano yung nagpipinid sa atin para mag-share? Una, takot. Baka ako mawalan. Second, baka pintasan yung ibibigay ko. Nagbaon ka ng pandesal at itlog. Nahiya kang ilabas. Kasi yung mga kasama mo, laging nandyan sa Dunkin' Donuts. Hi sa Mr. Donut ba? Dunkin' Donuts, no?
But you have the good intention. Why not? Di ba? So, ang nagpipinid sa atin is our fear. Another thing is our hesitation. Baka maubusan tayo. Ang hindi natin alam, God provides everything we need. Nag-worry tayo. Pero gagawa ang Diyos ng paraan para tayo ay pagbigyan. Father, tagal-tagal ko na nagdadasal. Manalo ko sa loto para makabili na ako ng resort. Ang init-init para may bakasyonan. Baka nga hindi binibigay sa'yo. Kasi baka mamaya pag nagka-resort ka na, lagi kang absent, nasa resort ka na lang lagi. Sasabihin mo, nilalagnat ka, masakit yan mo, lagi kang on leave. Paano naman yung trabaho mo, di ba? God knew our intention. But God provides everything that we need, sapat. Pero kapag tayo ay nag-isip para sa kapakanan ng iba, higit na pinapadaloy ng Diyos ang biyaya. Father, parang imposible naman yun. Bakit marami pa rin kuripot, lagi nagpapalibre? Hindi inalis ng Diyos yung freedom ng tao. That is their choice. Remember, I was watching sa Netflix ng isang movie, Moses ang title. And there were many pastors, other religious leaders interviewed in making that movie. And one that touches my heart is the comment of a rabbi, Jewish rabbi. Kasi sabi doon, pinalaya na yung mga tao mula sa Egypt, pero ang dami pa rin nilang nai-encounter na problema. Bakit gano'n ang nangyayari sa tao? And still, they have the hardness of heart. Wala na sila sa kamay ng Pero, kasama na nila sa Moises. Ang sabi ng Jewish rabbi, it is because for 400 years, they were enslaved by Egypt. And the God they knew is the Pharaoh. Siya yung nagbibigay ng pagkain, pangangailangan nila. Sila nagkokontrol ng buhay nila. Kaya kahit liberated na sila physically, they were still enslaved spiritually and emotionally. That is why when they were with Moses, they easily turn against God kapag nagugutom. Kapag ang tagal-tagal bumaba ni Moises mula sa bundok, akala pinabayaan na sila ng Diyos. Pero bakit, Father, hindi na lang dinala agad sa Promised Land? Oo nga naman, pagkalaya sa Egypt, di sana nandun na sa Canaan. Sabi ng Jewish rabbi, it was not the purpose of God perhaps to bring them immediately to the Promised Land. But the purpose of God is to unite the people to help one another and to have an assurance that God does not leave them even in the midst of difficulties and trials along their journey. Because Canaan was the ultimate goal, but it was not the learning experience. Kapag nahihirapan tayo, kapag dumaan tayo sa matinding pagsubok, and learn that God does not abandon us, we learn from it, and it assures us to have the fullness of life. Kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya minsan, biyaya din pala yung nahihirapan, yung nagugutom ka, yung minsan nawawalan ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Kasi natututo tayong magpakumbaba at umasa sa Diyos. Kasi kung puro magandang nangyayari sa atin, baka makalimutan natin siya. Baka minsan tamarin tayo magdasal. Baka minsan hindi na tayo magdasal kasi wala tayong pangangailangan. So let us thank God for sustaining us. Dito hindi pinabayaan ng Diyos yung mga tao. Alam ng Diyos may mga baon sila.
But God set an example, a humble child who has this pure intention to share, and it changes the mind of many, and they were able to collect more than what they need. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.